So, dito tayo sa integrity. Yan. So, sabi dito, alam naman natin yung integrity is part ng morality o values, no? Police ethical standards. So, PNP shall not allow themselves to be victims of corruption and dishonest practices in accordance with the provision of Republic Act 6713 and other applicable laws. So, doon sa police ethical standard, kasama to. I think nabanggit din yata ito nung Monday flag raising ng isang pastor, no, yung pag-celebrate, no. So, nandun yung police ethical standards, kasama yun ng morality, judicious use of authority, at ito naman ngayon yung integrity. So, dito tayo sa integrity. So, sa ating reflection, sabi dito, by our observation, what are the characteristics of a person with integrity? Ano daw yung nakikita natin sa isang tao na mayroong integrity? Di ba, meron siya integrity kasi means yung characteristic, a moral characteristic of a person. So, meron siyang katapatan, no? Which do we want to develop in ourselves? Tawagin siya. Pasok ka, sir. Puka dito. Afternoon. Tama. So, dapat daw i-develop natin yung ating integrity, no? Para ma-develop din yung ating sarili, no? To develop ourselves. So, yung ating passage is from the book of 1 Chronicles, chapter 29, verse 17. Sabi dito, I know, my God, that you put hearts to the taste and that you take pleasure in integrity. With a whole heart, I will have willingly given all these things, and now with joy I have seen your people here present all giving to you generously. So, sa Biblia, merong buhay doon na ipininto tungkol kay Job. Lala niyo si Job. Kwento muna tayo. Si Job ay isang tapat na lingkod ng Panginoon. No? Siya ay mayaman, maraming anak, no? Lahat ng karangyaan meron siya, no? Kung ihambing natin yung buhay niya noon o yung yaman niya sa para siyang si Manny Villar, no? Kasi dati marami siyang tupa, baka, no? Iba't ibang hayop, no, na kanyang pagmamay-ari. Sa araw nung masyal dito si Satan. So nakita niya si Hope, no, na tapat na lingkod ng Panginoon. Sabi niya, matapat lang naman si Hope dahil meron siyang kayamanan, meron siyang karangyaan. Subukin ko kaya, agawin ko yung mga niya, tanggalin ko yung mga kayamanan niya, pag ari-arian niya. Titingnan ko kung matapat pa rin siya. Sabi ng Diyos, o sige, basta huwag mo na siyang patayin. Huwag mo na siyang saktan. So, isang araw, biglang nagbalita kay Job yung kanyang mga tagapangalaga na mahal naming pinono, no? Si Job. Ang iyong pong mga bakahan at mga tupa ay ninakaw. At ang iyong mga kamalig ay nasunog. So, nagulat siya. Tapos, umiyak yung kanyang mga trabahador. Sabi doon may malungkot pa na nangyari. Pati yung mga anak ay namatay. No? Nasama doon sa kasama. So, nalungkot si Job, no? Yan. Hi, Van. Pasok ka. Kaya kumpisa lang natin. Nagpuri pa rin siya. Nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon. Hindi niya isinisintabi na yun ay magiging hindrance niya sa paglilingkod niya sa Diyos. No? So, yung kanyang katapatan ay naroon pa rin. Despite sa nangyari sa kanya. So, sabi naman ni Satan, dahil siguro tapat pa rin siya kasi meron siyang magandang kalusugan. Paano kaya kung daranasan niya ng kasakitan, sabi ng Diyos? So, sige, papayagan kita pero huwag mo siyang patayin. No? So, muli, sinubok ulit si Job. Nagkaroon siya ng kitong, tawagi, no? Napakasakit na yan, no? Kung saan tipong uod,
tumatalaw na sa kanyang sugat, pinupulot niya, binabalik niya pa rin doon sa yung sugat, no? Ayaw na may mawalay na kahit isang uod, no? So, sinabihan siya ng kanyang asawa na pupurihin mo pa rin ba ang Panginoong Diyos, paglilingkuran mo pa rin, na sa lahat ng ginawa niya sa'yo, ito ang dinaranas mo. Sabi niya, butubad akong isinilang, butubad din ang pagbabalik sa Diyos. No? So, lahat, wala akong pagmamayari. Kaya, pasalamat pa rin ako sa Panginoon. So, that is part of integrity, no? Yung katapatan na walang bahid na sa kanyang puso na kahit anong mangyari, nandun pa rin yung katapatan, no, sa kanyang paglilingkod. So balik tayo dito sa ating passage, no. So sabi dito, with whole heart, no, willingly na ibigay natin yung ating paglilingkod. So how to develop integrity? Letter A, sabi dito, adopt a high moral standard to guide us. Define ethical expectation in our relationships. Learn to keep our promises. Take responsibility for our words and action, no? So adopt natin yung moral standard, lalo na dito sa PNP na pagdating sa when we say moral standard is yung maging honest tayo, hindi natin haluan ng korupsyon yung ating pagtatrabaho, no? So magiging abide tayo sa ethical standard ng PNP to take responsibility sa ating trabaho. So ito lang naman lagi ang pinapaalala din sa atin, no? Kahit sa ating mga opisyal na magiging responsible tayo, no? Hindi lang puro pangako. Hindi gagawin talaga natin, no? May schedule tayo, ikaw yung nakatuka diyan, gawin mo, wag mo ipasa sa iba na hindi naman nila trabaho, responsibilidad yun. Ikaw nakatuka, that is your risk, that is your responsibility. Angkinin mo yan, liable ka dyan, no? So, do not take for words only, but in action. So, sabi dito, Proverbs 13 verse 9, people with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed. Yan. So, kapag meron tayong integrity o katapatan, ay nag-iingat tayo sa ating sarili, no? Pero kung likong daan yung ating ginagalawan, no, ating sinusundan, talagang mahahayag yan, no? Katagalan na hindi magandang halimbawa, hindi siya magandang magtrabaho, no? So nakikita kasi yan, no, napupuna. So yun ang ibig sabihin ng Proverbs 13 verse 9. So sabi naman dito sa Proverbs 11 verse 3, honesty guides good people. Dishonesty destroys treacherous people. So kapag mabuti ka talagang tao at ikaw ay totoo, marami kang magiging kaibigan. Maraming mga tao na lalapit sa iyo kasi maaasahan ka eh. Tapat ka, no? Kahit sa iyong pananalita, kahit sa iyong pagkilos, sa iyong trabaho. No? Pero kapag ka-dishonesty ka, puro mali-mali, puro kasinungalingan ng ginagawa natin, no? Ganun din ang gagawin sa inyo mga tao, no? Tatraidorin ka rin. Titreat ka rin nila na hindi ka mapagkatiwalaan. No? So letter B, sabi ito, do what is right, even when no one is watching. Believe that virtue is on reward. No? So do what is right daw, gawin daw natin yung tama. May nakakita man o wala. No? So believe that virtue is on reward. So kapag ginagawa natin yung tama, may nakakita man o wala, no? Meron po yung virtud niya to, yung virtud, di ba? Virtud, no? Kahalagahan sa iyong sarili. Halimbawa na lang, pagpasok mo sa umaga, wala pa sila ni si Sir makatangay, no? At di ba pong mga kauslit dito, si Ma'am lang na una. Nakita mo makalat. Una mo gagawin, maglinis ka muna, di ba? Maglinis ka muna. May nakakita man wala, maglinis ka. Kasi nagbibigay pahalaga ka eh. Nagbibigay pahalaga sa trabaho mo, sa office mo. Hindi yung tsaka ka lang, wala pa naman sila, mamaya na ako maglinis. O, nandan na si Sir Mayor, maglinis na ako. Parang ginagawa mo lang, pakitang tao. No? Wala kang sincerity. No? Baga, walang kahalagahan sa iyo. Kailangan mong pakitang tao. So, dapat gawin natin yung tama, may nakakita man. No? So, sabi dito, Proverbs 21 verse 3, the Lord is more pleased when we do what is right, and just then
when we offer Him sacrifice, no? Ibig sabihin, mas lalong nalulugod ang Diyos sa iyo kapag ginagawa mo yung tama, no? Kahit walang nakakita na tao, pero siya, makakita niya, no? So yung reward mo, hindi lang blessings, no? Hindi, mas marami pang reward, no? Magandang kinabukasan o future na bibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi sa maliit na bagay na pagkakatiwalaan ka eh. Ibig sabihin, kahit sa malaking bagay, mapagkakatiwalaan ka. So we are careful to be honorable before the Lord, but we also want everyone else to see that we are honorable. So hindi lang pala ang Diyos na paparangalan, no? Lalo pag nalaman ng boss natin, ng head natin na every pasok ni ma'am dito ay nakikita niya malinis, ay, alam ko na si ma'am naglilinis dito sa opisina. So nakikita yun na hindi natin alam na diba, may ibibigay sa iyo si Sion ng something worth rewarding para sa iyo, no? So pangatlo, remind ourselves to be personally accountable. Yan. Mahalaga to sa buhay natin, no, sa ating katungkulan. Magiging accountable tayo. Because someday God will call us to account for what we have done, no? Minsan kasi pag ginagawa tayong kasalanan, minsan dinideny natin eh, no? Dinideny natin na, hindi ko yun, ano. Pero deep inside, tayo pa lang gumawa, no? Nung naghugas kamay lang tayo para hindi tayo mabalingan nung liability na tayo ang mananagot, no? Pero sa mata pala ng Diyos, hindi natin matatakasan, no? Sabi dito, someday God will call us to account. So, mananagot tayo, no? For what we have done. Ano yung natin ginawa, no? Tama man yan, may reward ka. Pag mali naman yan, mayroon ka rin consequences, no? So ito yung mahalaga. Hindi lang pala dahil pulis tayo, tinutupad natin yung tungkulin, kundi higit sa lahat, may Diyos, no? Each of us will give a personal account to God, no? So personal account to God. Ito yung panahon na tayo ay harap sa Diyos, no? So kung dito, pakitang tao lang tayo, na mabuti tayo, naglilinis tayo, tumutupad tayo, nare-rewardan tayo, pero kabaliktaran pala pagdating natin sa taas, dahil pakitang tao lang pala yun, no? Hindi makatotohanan. Sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita kilala, no? No? Kawawa tayo, no? Wala tayong reward, punishment ang tatanggapin natin doon, no? So may nakakita man o wala, gawin natin yung tama. Amen po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. So sabi dito uli sa ating conclusion, sa ating pagtatapos ay how will we apply integrity in our lives? Una, adopt a high moral standard to guide us. So when we see adopt, so pulutin natin yung mga kabuti, no? Magiging tapat tayo, magiging honest tayo, no? Magiging mabuti tayo, magiging halimbawa, no? Pangalawa, do what is right even when no one is watching. Gawin natin yung tama, may nakakita man o wala, no? Ito yung magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Letter C, ang pangatlo, remind ourselves to be personally accountable, no? Kahit nga sa pamilya natin, accountable pa rin tayo, no? Ang magiging future ng anak natin, paralin man natin sila, hindi. Accountable tayo. Everything sa ating buhay, accountable tayo. Kaya magiging maingat tayo sa bawat hakbang ng ating action, no? Sa ating responsibility. So now, meron tayong natutunan. Palakpakan natin yung Panginoon. Praise the Lord. Tayo maliit tumayo para sa ating closing prayer. Yes, Father God, we are so thankful as we continue to meditate your word. Truly, Panginoon, na wala kaming may tatagong lihim sa iyo. Ang lahat ay hayag, lahat ay nakikita mo. Kahit sa suluk-sulukan at kahit sa kalikuitang kasalanan namin nagawa. Lord, dalangin namin na patawarin mo kami, Panginoon. Hayaan niyo po na patuloy kami na magbago. Bigyan niyo kami ng pagkakataon na ituwid namin ang tama, ang lahat, upang makapamuhay kami na may kapayapaan at kalugod-lugod sa iyo. Hindi lang sa aming serbisyo, higit sa lahat, sa pagsunod sa iyong utos. Salamat, Panginoon,
sa patuloy na pagbibigay ng panibagong araw, panibagong pag-asa ng aming buhay, mapaglingkuran namin at magkaroon kami ng katapatan, integrity sa aming buhay, sa aming panunungkulan at sa aming pamilya at sa iyong harapan. Lord, salamat po. Dalangin ko ang biyaya at pagpapala sa bawat isa. Patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan. Maging sa aming pansamantalang paghihiwalay mamaya sa aming pag-uwi. Dalangin ko patuloy niyo silang ingatan, Panginoon, at protektahan. Ilayo sa anumang kapahamakan at peligro. Sa iyo kami lubos na nanalig at nagtitiwala sa nag-iisang hari at tagapagligtas ng aming buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo na tayo magwiwig kami. Amen. Amen. Thank you.